Laging may kinalaman ng kuryente kapag may nangyayari sa isang chemical. Well, halos lagi. Sa particles ng asin, sa paghiwalay ng langis sa tubig, sa tuwing gumagana ang mga battery, sabon at mga radioactive chemicals sa nuclear power plant. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sa mga sobrang liit na butil ng kuryente. Bago ko explain ang lahat ng yan, heto pala ang contents ng video lesson na ito. Pwede niyong i-pause, skip, or replay yung mga parte ng video lesson na ito para mas effective ang pag-aaral niyo. An English version of this video lesson is available on YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. If you are more comfortable studying in English, you might want to check out my other account, Study with Erico. Okay, game. Dahil sa kuryente, napapagana natin ang ating mga phone, laptop, at kahit nga mga kotse. Pag nag-zoom in tayo sa mga power cables ng ating mga appliances, makikita natin na ang kuryente ay gawa sa daloy ng mga particle na tinatawag na electron. Ang electron ay isang butil ng kuryente. Sobrang liit at sobrang gaan nila at hindi sila kayang makita ng mga mata natin. Ang bawat electron ay may dalang electric charge o yung paisa-isang piraso ng kuryente. Ang electric charge ay pwedeng positive o negative. Yung electrons, negative na electric charge ang dala nila. Pag-usapan naman natin ngayon ng iba't ibang klase ng electrostatic interaction o yung mga nangyayari kapag naglapit ang mga electric charge sa isa't isa. Kapag may mga magkaparehong charge na magkalapit sa isa't isa, repulsion ang mangyayari. Umaayaw sila sa isa't isa at parang nagtutulakan palayo. Pero kung magkakaibang charge ang magkalapit sa isa't isa, attraction naman ang mangyayari at maglalapit pa sila lalo. Ito na actually ang sagot sa halos lahat ng tanong sa chemistry. Kasi halos lahat ng mga nangyayari sa mga chemical sa paligid natin ay dahil sa mga electrostatic interaction. Maraming mga chemical tulad ng asin ay nabubuo dahil sa pagbond ng positive at negative charges, yung paghiwalay ng langis sa tubig, dahil din yan sa mga electrostatic interaction. Ang mga molecules kasi ng tubig o particles ng tubig ay polar. Ang mga polar substance ay may negative at positive pole. Dahil dito, kaya nilang makihalubilo sa iba pang polar substance dahil ang mga positive at negative charge nila ay na-attract. Ang mga molecules naman ng langis ay non-polar. Wala silang malalakas na positive at negative poles. Dahil dito, hindi nila kayang makihalubilo ng maayos sa ibang substances. Kapag nilagay natin sa isang lagayan ang tubig at langis, yung molecules ng tubig lang yung maglalapit sa isa't isa kasi may positive at negative charges nga sila na pwedeng magkapit-kapit. Yung oil molecules, wala. Hindi nila papansinin kasi wala silang charge na pwedeng kumapit sa kanila. Later on, lulubog ang tubig at itutulak nila ang oil molecules pataas. Kaya nagkakaganito ang oil at tubig sa isang lagayan. May kinalaman din ang electrostatic interactions sa pag-generate ng energy sa mga nuclear power plant. Gumagamit ang mga nuclear power plant ng mga chemical na maraming positive charge. Di ba nga ayaw ng mga positive charge sa isa't isa? Dahil dito, madaling mag-breakdown ang mga chemical na ito sa pamamagitan ng radioactive decay at fission. At sa mga prosesong ito, may energy na lumalabas. Kahit ang mga chemical sa katawan natin ng mga protein, sugar at DNA, nabubuo sila dahil sa mga positive at negative charge sa mga amino acid, simple sugar at nucleotides. So ngayon, gets nyo naman na siguro na para mas maintindihan natin yung mga chemical sa paligid natin, kailangan maunawaan natin yung mga electric charges sa kanila. Ang sunod naman natin kailangang matutuhan ngayon ay kung saan ba nanggagaling ang mga charge na ito. Ang lahat ng bagay sa universe ay gawa sa maliliit na particle na tinatawag na atom. May mga bagay na gawa sa isang klase lang ng atom tulad ng mga bar ng ginto, ako na gawa sa iron, yung core ng mga lapis na gawa sa carbon, at yung oxygen na hinihinga natin. Ang tawag natin sa mga ito ay mga element substance. May mga bagay naman na gawa sa magkakaibang uri ng atom tulad ng tubig na iniinom natin, carbon dioxide na ine-exhale natin, at yung mineral na corundum. Compound substance naman ang tawag natin sa mga ito. Makikita natin ang iba't ibang klase ng mga atom sa periodic table of elements. Ngayon, kung mag-zoom in tayo sa isang atom, may makikita tayong tatlong klase ng subatomic particle. Sa bandang gitna o sa nucleus, makikita natin ang mga proton na may positive charge. Kasama ng mga proton sa nucleus ay ang mga neutron na walang charge. Sa labas naman ng nucleus, makikita natin ang mga electron na may negative charge. Oo, ito rin yung mga electron na pinag-uusapan natin kanina.
yung tinawag nating mga butil ng kuryente. So itong positive na mga proton at negative na mga electrons, sila ang dahilan kung bakit may electric charge sa mga chemical na ginagamit natin. Kaya nga mas maiintindihan natin ang mga chemical kung alam natin ang behavior ng mga subatomic particles ng mga atoms na bumubuo sa kanila. Subukan natin ngayong magsagot ng isang common na exam question sa general chemistry. Mahalaga kasing kaya nating alamin kung gaano karami ng bawat isang subatomic particle ang meron sa isang atom. Kaya pag-aralan natin siya ngayon. Para masagutin ito, kailangan natin ng mga periodic table entry ng mga nabanggit na atom. Argon, selenium na may 2- charge, at lead na may 4+ charge. Unahin natin itong argon atom na walang charge. Mabilis ang trivia lang ha. Ang argon ay isang gas na umiilaw ng ganyan kapag nilagay sa electric field. Dahil hindi reactive ang argon sa halos karamihan ng chemical, ginagamit siya sa welding bilang isang shielding gas. Ang trabaho niya, protektahan yung weld area mula sa oxygen at water vapor na pwedeng magpabagal sa welding process at makasira pa sa finished product. Yun lang, sagutan na natin to. May dalawang number sa periodic table entry niya. Yung mas maliit ay ang tinatawag nating atomic number. Kay argon, ang atomic number niya ay 18. Kapag neutral ang ating atom, yung bilang ng protons at electrons ay ang kanyang atomic number. Neutral naman ang ating argon atom. Wala kasi siyang charge tulad ng selenium at lead atom sa susunod na problems. Ibig sabihin, ang argon atom natin ay may 18 protons at 18 electrons din. Yung mas malaking number naman na i-round off natin sa 40 ay ang atomic mass niya. Ang atomic mass ay ang bilang ng mga proton plus yung bilang ng mga neutron. Mag-math tayo ng konti. Isulat natin bilang equation. So, number of protons plus number of neutrons ay equal daw sa atomic mass na 40. Kanina lang nalaman natin na ang bilang ng protons ay 18. Kung i-add daw natin ang number of neutrons dito, ang makukuha natin ay 40. Pwede natin isolve ito gamit algebra o mathematical common sense na lang. Ano ba ang dapat nating i-add sa 18 para makuha ang 40? Ang sagot ay 22 neutrons. Hindi naman mahirap, di ba? Sunod, ito namang selenium atom na may 2- charge. Ang tawag pala dito ay ang selenide anion. Mabilis ang trivia ulit. Maraming compound na may selenide ang umiilaw ng ganito, blue. Kaya ginagamit sila sa paggawa ng mga LED at iba pang optical hardware. So again, magsisimula tayo dito sa mas maliit na number o yung atomic number na 34. Ibig sabihin, sa neutral state ng selenium, ito ay may 34 protons at 34 electrons. Yan nga lang, yung selenium atom natin ay hindi neutral. May net charge siya na 2-. Ibig sabihin, sa bilang ng protons lang tayo sigurado na 34. Alamin natin ngayon yung bilang ng electrons. Dahil 2- ang net charge niya, ibig sabihin ay mas marami ang mga negative charge sa selenium kaysa positive charge. Lamang ng dalawa ang mga negative charge. So, ibig sabihin nito, mas marami ng dalawa yung mga electron niya kaysa proton. So, kung 34 ang protons natin, ang bilang ng mga electron ay 34 plus 2 o 36. Ganon lang din ulit dito sa mas malaking number na i-round off natin to 79. Ito ang ating atomic mass na number of protons plus number of neutrons. So, number of protons plus number of neutrons ay equal sa ating atomic mass na 79. Alam na natin 34 ang bilang ng protons at kung i-add pa natin dito yung number of neutrons, 79 daw ang makukuha natin. Ano ba ang kailangan i-add sa 34 para maging 79? 45, di ba? So, merong 45 neutrons sa selenide anion. Okay, last na. Lead na may 4+ charge. Huling trivia na rin, promise. Ang tawag natin dito ay lead-4 cation o yung plumic cation. May mga baterya ng kotse na gumagamit ng lead-4 oxide sa kanilang cathode. Kung wala ito, hindi gagalaw ang mga electrons mula sa lead anode para dumaloy at maging kuryente na gagamitin ng kotse. Okay, sagutan na natin. Gagamitin uli natin ng atomic number para makuha yung bilang ng protons at electrons na nasa neutral state. Pero dahil hindi neutral ang ating lead atom, ang sigurado lang tayo ay may 82 protons ito. Para makuha ang bilang ng electrons, gagamitin natin ang net charge natin na 4+. Ibig sabihin, mas lamang ang mga positive charge ng 4 kaysa negative charges.
Ibig sabihin dito, babawasan natin ng 4 yung normal na bilang ng electrons. So para makuha ang number of electrons, bawasan natin ng 82 ng 4, kaya ang bilang ng electrons natin ay 78. Lastly, gamitin natin yung malaking number na ito na i-round off natin to 207. Ito ang ating atomic mass. Yung number of protons plus number of neutrons ay equal dito. Alam natin na 82 ang bilang ng mga proton at kung i-add natin ang bilang ng neutrons, 207 ang makukuha natin. Ano ba ang dapat i-add sa 82 para maging 207? 125. May 125 neutrons sa lead-4 cation. At dito nagsisimula ang journey natin sa pag-aaral ng chemistry. Yung mga subatomic particles at kanilang mga charges, kailangan yan para maintindihan natin yung mga susunod na topics. At babalik-balikan natin yan hindi lang dito sa general chemistry, kundi pati sa organic chemistry, biochemistry, physical chemistry, and inorganic chemistry, and other related subjects. Kaya aralin ito ang mabuti. Okay? Kung kailangan mo ng tulong sa pag-aaral ng chemistry lessons tulad nito, o lessons sa physics, algebra, geometry, trigonometry, statistics at iba pa, message lang ako or send me an email. Tara, aral tayo.